Matapos ang magkakasunod na insidente ng karahasan sa eskwelahan tulad ng pamamaril sa Tacloban City, pananaksak sa paaralan sa Cavite at pagkamatay ng 2 student athletes sa isang team building activity, nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang vlog, hindi lamang daw bilang isang Pangulo kundi bilang isang ama. Ayon sa Pangulo, ipinapakita ng mga insidenteng ito ang pangangailangang higit pang paigtingin ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Dahil dito inatasan ng Pangulo ang Department of Education, Philippine National Police, Department of Health at mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasabay nito binigyang diin niyang hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Anya kailangan maging katuwang ang mga magulang, guro at mga paaralan sa paggabay sa mga kabataan, habang dapat ding tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan sa kaligtasan sa loob ng paaralan maging sa mga field trip, training camp at iba pang school activities. Paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan. Iginiit din ng Pangulo na hindi lamang pisikal na kaligtasan ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi maging ang emosyonal na kalagayan ng mga kabataan. Hinimok niya ang mga magulang na maglaan ng oras upang kausapin at unawain ang kanilang mga anak, habang pinaalalahanan ang mga kabataan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pinagdaraanan. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon, at pag-unawa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.